Paano kaya kung bigla ka na lang kausapin ng Diyos? Pero yung mensahe niya, hindi direkta, parang isang malaking palisipan, at ikaw yung naatasang magpaliwanag sa buong mundo. Ganyan mismo yung nangyari kay Narciso Olalo. Kaya ngayon, samahan niyo akong himayin ang dalawa sa mga pinakakakaibang mensahe niya para subukang alamin kung ano ba talaga ang kahulugan ng mga ito. At ito pa lang, ito na agad yung bilin sa kanya. Kung hindi mo alam ang ibig sabihin at hindi mo kayang ipaliwanag, huwag mong ipopost. Ito yung hamon sa kanya kaya ito rin ang gagawin natin ngayon. Susubukan nating unawain kung ano nga ba ang ipinapaliwanag niya sa atin. Siyempre, para maintindihan natin yung buong kwento, kailangan nating balikan kung saan ba to nagsimula. Ito yung dalawang original na mensahe, as in, yung mismong mga pangitian na ibinahagi ni Ulalo. Dito nagumpisa ang lahat ng hiwaga. Okay, yung unang mensahe, pinosto noong March 20. Tungkol to sa isang pangitin tungkol sa kamatayan. Narinig daw niya yung dalawang lalaking nag-usap, tapos bigla niyang nakita yung isa, nangisay hanggang sa mamatay na. At ang pinaka-weird sa lahat, pagkatapos nun, bigla daw siyang nakaramdam ng isang napakalamig na presensya na tumabi mismo sa kanya. 2 araw lang lumipas, may kasunod agad na mensahe. At kung akala nyo medyo kakaiba na yung una, nako, teka lang. Dito, inilarawan ni Olalo na para bang kailangan na kailangan niyang dumumi. Pero saan niya ginawa? Sa hagdanan daw. Pagkatapos, pinunasan niya yung sarili niya at yung tissue, itinago niya sa bulsa. Tanong, paanong magiging banal na mensahe ang isang ganitong pangyayari? Sige, himayin muna natin yung unang mensahe. Para kay Olalo, hindi lang to basta isang panaginip o pangitain. Isa raw itong detalyadong paglalarawan kung ano ba talaga ang pakiramdam ng isang taong malapit ng mamatay. Ayon sa paliwanag niya, hindi ito simbolismo, kundi literal na proseso ng kamatayan. Sabi niya, mismong katawan daw natin ang magbibigay ng senyales. Una, yung sobrang pagod na hindi mo na kayang labanan. Tapos susunod na dyan yung hindi mo na talaga kayang idilat ang mga mata mo. At sa huling mga sandali na yon, doon ka bibigyan ng pagkakataon na sabihin yung mga huling habilin mo. Oh, at teka, tandaan niyo yung malamig na presensya na tumabi sa kanya? Ayon kay Ulalo, kaluluwa daw yon. Naniniwala kasi siya na may siyam na araw ang isang kaluluwa para manatili dito sa mundo bago ito tuluyang hutulan. At sa loob ng siyam na araw na yon, pwede pa raw itong magparamdam bago ito dalhin sa paraiso o sa impyerno. So kung yung unang pangitain medyo malinaw yung paliwanag niya tungkol sa kamatayan, yung pangalawa, ito yung talagang isang malaking misteryo. Ito yung tanong ng lahat. Paano ang isang, medyo kadiring pangyayari ay magkakaroon ng isang banal na kahulugan? Isipin niyo nga ulit, isang insidente sa hagdan, isang maruming tissue na tinago sa bulsa, ano ang gustong iparating ng Diyos dito? Dito na pumapasok yung susi sa lahat. Hindi pala ito tungkol sa isang literal na pangyayari, kundi sa isang bagay na mas malalim pa. At dito na nga nabuksan ang lahat. Ayon kay Olalo, yung pangitain pala ay hindi literal, kundi isang napakamakapangyarihang alegorya. Isang kwento na gumagamit ng mga simbolo para bigyan tayo ng babala tungkol sa pagkukunwari sa mga tinatago nating kasalanan, lalo na sa loob mismo ng relihiyon. Okay, unang simbolo, yung hagdanan. Simple lang daw yan. Ito raw yung kumakatawan sa landas na kailangang tahakin ng bawat isa sa atin para marating ang paraiso ng Diyos. Ikalawang simbolo at ito yung medyo nakakagulat, yung dumi. Ano to? Ito raw ay sumisimbolo sa lahat ng kasalanan natin, sa korupsyon at lahat ng masasamang gawain na tinatago natin sa ating kalooban. Yun yung dumi. At ang pangatlo, at ito raw ang pinaka-importante sa lahat, yung tissue sa bulsa. Ito raw ay kumakatawan sa malinis at banal na imahe na ipinapakita natin sa ibang tao, pero sa totoo lang, tinatago lang natin yung tunay na karumihan sa loob. Sa madaling salita, religious hypocrisy, pagkukunwari. At dito nagiging malinaw yung pinupunto ni Olalo na para bang direktang nakatutok sa mga religious figures. Sila raw yung mga mukhang malinis at banal sa labas, nagsasalitang parang santo, pero ang totoo, yung kalooban, puno ng kasakiman at kasinungalingan. Para sa kanya, sila ang mga tunay na impostor. Kaya, paano natin ikokonekta yung alegorya na to sa mismong misyon ni Olalo? Well, ang layunin daw niya ay ituro sa mga tao kung paano ba talaga maging tunay na malinis bago pa man sila umakyat sa hagdanan na yon patungo sa paraiso. So,
Ano raw yung solusyon? Paano ka magiging tunay na malinis? Sabi ni Olalo, una, kailangan mong itapon yung pagkukunwari. Tanggalin mo yung tissue sa bulsa mo. Harapin mo yung mga kasalanan mo. Talikuran yung mga turo ng organisadong relihiyon na para sa kanya ay mali at mamuhay ka na lang based sa direktang kalooban ng Diyos. Ito raw yung tunay na pagpunta sa CR o comfort room para maghugas. Isang paglilinis na kailangan bago ka maging karapat-dapat umakyat sa hagdanan patungong langit. At ang buong misyon niyang ito, nabuod daw sa isang mensaheng natanggap niya noong pang 2013. Dito, sinabi raw sa kanya na siya ay isang kasangkapan lamang at mapalad ang mga maniniwala sa kanya. At para naman sa mga ayong maniwala, simple lang ang utos, ipaubaya na lang sila sa Diyos. At dito nagtatapos ang ating pagsusuri sa mga mensahe ni Olalo. Pero iniiwan tayo nito ng isang malalim na tanong, di ba? Kung ang pagkukunwari ay isang dumi na nakatago, paano nga ba talaga nagiging malinis ang isang tao? Siguro, nasa sa atin na ang pagninilay-nilay para dyan.